Yes, hello po mga sambayanan karerista at masugid na taga-subaybay ng Mangkelos TV. Kamusta naman po tayo? At hari nawa kahit paano po, nasusundan nyo naman po yung giya natin. Pang mga trifecta, DD1 at mga forecast double lang po tayo. Hindi tayo masyado pong naglalaro ng mga exotic tulad ng winner take all. Pick 6, pick 5. Dahil puhunan po ang kailangan yan. Dito naman, kahit maliit lang, nakakadali naman po tayo ng mga dihado. At mahirap po talaga tumama dahil alam niyo naman na nagkakaabutan yan. Hindi ba natin sabihin na nakikita pero yan na ho ang kalakaran. Sa punto pong ito, hari mo nga tulad sabi ko, napakinabangan niyo po si instant message na pampremera po natin. Dihado pa po siya ron. At nakatulong po kahit paano. Sa punto pong ito, magsisimula na po tayo para sa pangarera ngayon, March 8, 2025, Sabado, kung saan meron pong 7 pangarera naman na magsisimula po ng mas maaga, 3:30 ng hapon dahil sa tindi po ng init, medyo ginawa po nila ng adjustment. Ito po ngayon ay binubuo lang po ng mga 6 na kalahok at pagdating sa likuran, naging 9 na po ang nakarehistrong mananakbo. Mag-iingat po tayo dahil sa ganitong pangarera, dito po nagkakaroon ng mga hocus-pocus. Kaya magsama po tayo ng dihadong pakiwari natin, may panalo para sa atin. Tayo'y simulan na rin po natin para makatapos din po tayo kaagad. Okay, start na po tayo. Karera numero 1. Start ng winner take all, races 1 to 7. Isang 3-year-old and above maiden race. May distansyang 1,400 meters at magsisimula po ng alas 3:30 ng hapon. Meron pong 7 entries dito. At ang ating pampremera at sisingilin na po natin yung kalahok numero 6, Mastery, na muling renda ni PR Dilemma. Maganda po ang kanyang mga ikinikilos katulad dun sa trial race kung saan dumating po siya dun ng mga pang-5 o pang-6 na pinalunan po ni Transform at dun naman po sa talagang stakes race na ginanap para sa 3-year-old and above nung last February 23 na panalunan po ni Natasha. Siya po ay dumating po ng tersera pwesto. Kaya sa tingin ko, lamang po ito siya rito. Ito po'y pwedeng kumuha ng unahan at i-pacing. Kaya sa karera numero 1, single, numero 6, Mastery. Karera numero 2, may distansyang 1,400 meters, ang class 4, split group 16 to 21. Start ng pick 6, races 2 to 7. At meron pong 7 rehistrado ritong kalahok. At ang ating pampremera rito, yung kalahok numero 7, Stand in Faith, na muling renda po ni JR De Ocampo. Gamay na gamay niya po ito. Ito po isang derimate. Maganda lang po ang kanyang pinapakita lately. At nung pinakahuli, nakapagtala po ito ng panalo noong February 21. Kung saan tinalo niya po si Go Uste at yung terserang Darna. At nanalo pa po siya doon ng Hugandong-Hugando. Isang derimati po. At bilang panigunda po natin yung numero 2, High Intensity, na ito po ay sa likuran din po ng galing at naipipacing. Nakinto pwesto lamang po siya nung last March 1 kung saan ang nanalo po doon ay si Wild is the Wind, Same Rider, MP Cañete. Ito po ay isang imported horse. Kaya para dito sa karera numero 2, pampremera numero 7, Stand in Faith. At panigunda yung numero 2, High Intensity. Karera numero 3, start ng pick 5, races 3 to 7. Isang 3-year-old group 6 race. At ito po may distansyang 1,400 meters. With 7 entries, isang coupled yung numero 2.
Base sa pagkaka-line up na to, sa tingin ko, lamang po yung numero 4 Babe in Hublot. Papatnubayan po ni Opi Cortez. Kung inyong natatandaan, mga last 2 weeks, ito po yung tumakbo kung saan siya po ang pinakalyamado sa lahat. Pero hindi po nagpakita ng buti. Dumating lamang po yata mga pang-5 o pang-6 na pwesto. Kundi ang nanalo po doon ay yung dihadong Habibe Scout na pagmamaari po ng Ranitz Ridge Farm. At inyo rin sanang nasundan ng inyong mga mata sa kung sino mga may-ari. At kung natatandaan nyo, Babe in Hublot, Maseda po ito. Kumabit po sa kabayo ni Maseda extra double, na iikot lang isang dihado, si Opi Cortez po ang sumakay. At dumating pa po yung sumunod na karerang extra double, race 5, kung saan ang nanalo po naman ay yung dihado pong Club Habana. At kung papansinin niyo po, ang may-ari kay Club Habana ay si Maseda na. Dati po ang pagmaari noon ay si Rancho Santa Rosa na nasa Habla Stable din po. So nagkabilihan po ng kabayo. So sa tingin ko yung tinakbo ni Babe in Hublot doon, hindi po siya ganar sa laban na yun, kundi baka ang palabas puron ay yung Habibi Scout talaga. Dahil nga nagkaroon ng pagbabago ng may-ari. Kaya para sa akin, wala akong nakikitang dahilan para singilin po itong number 4 dito, Babe in Hublot. Talo na niya na rin po itong mga nakalaban dito. Kaya muli, para sa karera numero 3, single number 4, Babe in Hublot. Karera numero 4, start po ng peak 4, races 4 to 7. May distansyang 1,400 meters, isang class 5, group 5 for non-placer. At meron po tayong 6 na kalahok dito. Base sa pagkaka-line up, wala po tayong nakitang matuling-tuning dito at pwede ka agad umagapay sa kanya. Kaya ating pong pampremera rito yung kalahok numero 1 Chase the Gold na may taglay naman bilis at pwede rin naman pong i-pacing. Ito yung nagagamayan po ni Joel Ciego. At base sa kanyang tinakbo na karaan noong last February 21, ito po yung nakwarto pwesto lamang po kay G's Favorite. At kung titignan nyo po ang naging alisan niya, siya po ay nanatili sa pang-5 pwesto, hindi po ganong gumalaw. Kaya mukhang naka-float lang po to at baka dito po ito pakawalan. Bilang panigunda po natin dito yung kalahok numero 6, Rise Up na isang derimate. Pinaka-senior po sa lahat, veteranong veterano. Ito yung may taglay na remate at na kwarto pwesto lamang po siya noong last February 16 sa kabayang nanalong Sinag. At binalik na po ang renda sa nakakagamay sa kanya o talking horse kay MD De Jesus. Kaya para dito sa karera numero 4, pampremera numero 1, Chase the Gold, panigundo numero 6, Rise Up. Just a reminder to everyone, don't forget to subscribe, to share, and hit the like button. Thanks for your support. Karera numero 5, may distansyang 1,400 meters, isang class 5, split group 6 to 10 group, with 7 entries at isang coupled yung numero 2. Pampremera po natin dito yung kalahok numero 1 Great Angie na muling papatnubayan po ni R.A. Base. Pwede pong isabay sa unahan at i-pacing at maganda po ang kanyang ikinikilos nitong mga nagdadaan takbo niya. Ito po ay yung pinakahuling takbo niya noong last February 22. Ito po ay dumating po na segunda pwesto kay Magnolia Ashley. At nitong nakaraan lang din po, noong February 15, siya naman po ay na tersera pwesto lamang po kay Color Blast. Ating pong panigundo rito yung couple entry sa numero 2, My Sweet Valentine, Winter's Fury. Ito'y kapaparehas na may taglay na tuling, pero mas pinapaboran po natin dito yung 2A na Winter's Fury. Ito po'y base na rin sa kanyang tinatakbo. Ito po'y pwedeng iuna at isabay lamang o isunod sa unahan.
Ito po ay rerendahan ngayon ni JMS Torque. At nung nakaraan takbo niya, ito po ay dumating lamang po ng 5th pwesto nung November 9 kay Watch Bell. Kaya't sa ulitin, sa karera numero 5, pampromera numero 1 Great Angie. Panigundo yung coupled entries na numero 2 Winter's Fury, My Sweet Valentine. Karera numero 6, penultimate race, may distansyang 1,400 meters. Isang class 5, split group 5, 4 placers. At meron pong siyam na kalahok dito. At napakarami pong matutuling sa grupong ito. Mahaba po distansya, baka po magkaubusan dito. Andyan na po si Arigato, Prince Arman, Lady of Peace at maging yung Winsome Maxine. Kaya dito po tayo sa tingin ko lalagay sa numero 3, dehado pa yung Stark. Ito i-rendam po ni E.L. Blancaflor. Ito po isang derimate, bagamat hindi po maganda ang kanyang ipinakita nung last February 16, pansyam lang po siya dumating. Pero siya po atin napipisil na darating dito sa meta. Siya po ating pampromera, numero 3, Stark. At bilang panigundo naman po natin dito yung kalahok numero 8, Angel's Crown, na pwede pong i-pacing at iparimate. From J.D. Huko, who rides him the last time, kinambyo na po sa nagbabalik pistang hineting si AP Asuncion. At bilang panersera po natin dito yung kalahok numero 2, Sky Plus. May taglay din naman tuling, pero lately ito inaturuan na rin po na i-pacing lamang. Ito po yung napang-anim na pwesto lamang nung last February 21 kay G's Favorite at muling rerendan po ni CS Pare Jr. Kaya para rito sa karera numero 6, pamprimera yung kalahok numero 3, Stark, panigundo yung numero 8, Angel's Crown, at panersera yung numero 2, Sky Plus. Karera numero 7, last daily double. Paratingan po ng winner take all. Pick 6, Pick 5 at Pick 4. May distansyang 1,400 meters. Isang class 5, split group 11 to 15. Another 9 entries. First choice natin yung numero 1, Snow White. Na papatnubayan po ni PM Cabalejo. Gamay niya po ito. Ito po isang derimate. At kadalasan po, minsan, dehado po kung manalo to. Nung last February 28, ito po ay nagpakita naman ng buti at dumating lamang po siya ng panglimang pwesto sa kababaying Louisville. Medyo sa tingin ko nakiramdam lang po ito doon dahil medyo mabigat din po yung bahagya ng laban doon. At para panigundo po natin yung numero 2, Madam Ruby, na si JT Sarati na po ang rerenda. Ito po'y dumating po naman ng segundo pwesto lamang nung pinakahuling takbo niya. May taglay din pong remate ito. At bilang panersera po natin, isaman po natin yung kalahok numero 8, yung Beautiful Day ni PR Dalema. Ito po'y parating nalalaban at natitimbang ng dehado. At nag-uumento na rin po itong kabayong to. Kaya masarap pong isasama sa rota. Kaya para rito sa karera numero 7, pampromera numero 1, Snow White. Panigundo numero 2, Madam Ruby. At panersera yung numero 8, Beautiful Day. Thank you again for watching mga sambayanan karista katrokis. At paalala lang po sa akin, magbaan po tayo ng tubig dahil napakataas po ng heat index po natin, mahirap po ma-stroke. At hinay-hinay lang po sa ating paglilibang. Gayun din naman po, good luck and happy Saturday racing.